contract kung ano stipulate sila kung sino yung may hawak ng parking card sa kanila namin ibibigay. Sinanong ko sa kanila doon sa pag kami nagsasamla. Paano yung sinilabig lang? Yes, sir. Parang mas protektado pa rin yung Kasi nagsasamla. sir, hindi naman namin alam kung ano yung naging agreement nila. Ang problema nun, naka-interest kayo sa sakyan. Nandiyan ang ebidensya, may susi, may invoice, may para sa bangko. O kung halimbawa po ako magde-decide, kami let go. Kaya lang pag dumating po yung nagpabali, haharapin niyo po ba? Walang problema. Walang problema. Siya tumama at kayo maging mali. Ay, yun. Hindi kaya namin. Bakit tayo magmamakawa rito? Alabas at alabas ang lumanan. Ang mga maro, kapag lumabas sa publiko to, sorry na tayo. Bali kasi nung July 27, araw ng Sabado yun eh. Yung sasakyan ko, Toyota Fortuner, 2019 yung model. Hiniram siya nung driver ko. Sabi, gagamitin niya lang daw saglit eh, kasi may kailangan lang daw siyang puntahan. Nung napag-usapan namin date, wala na, hindi na bumalik sa akin. Hindi ko na rin siya makontak, hindi ko na rin siya mahanap. Sinubukan kong i-track gamit yung GPS na nilagay ko dun sa sasakyan. Tatlo yun eh, tatlong GPS. Pero nagulat ako, isa na lang yung active. So meaning, yung dalawa dun sa tatlo, tinanggal niya. Na-trace ko yung sasakyan. Nalaman ko na sa Research World, sa compound. So medyo malaki yung Research World eh. Pero nung sinong in ko, nakita ko, nasa bandang Marriott Hotel siya. Ginawa ko, pinuntahan ko. So, nilibot-libot ko yung parking ng Marriott Hotel. Hindi ko makita. Tapos, nalaman ko na yung sasakyan ko, natagpuan ko dun sa may Pali Parking. Sabi kasi, sinangla daw yung sasakyan ko kaya nandun. Balita ko rin kasi, itong driver ko lulong daw sa casino. Na-confirm ko nga na nasa Marriott Hotel yung sasakyan ko. Kinausap ko yung management na sa akin yung sasakyan. Pero ang sabi ng management ng Marriott, yung parking na daw yun ay nililis ng Research World. Nakipagkita ako sa management din ng Research World. Then pinakita ko yung mga dokumento, yung ORCR, proof of payment, yung certificate sa bangko. Hindi nila binibigay. Ang sabi nila, ang kailangan daw nila yung valet ticket. Nakakaloko dito, pinapalagan pa nila yung bali stub na sila lang yung gumagawa. Pakitaan mo ng original na dokumento, hindi nila i-honor yun. May sabuatan dito. Hindi lang to basta-basta parang simpleng kaso ng pangsasanglay. Dito ngayon ng bitag, pati ang kumplainan, i-assist natin sila. Trabaho lang natin dito, palitin yung case and order. Yung owner. Yes, sir. Basta ako may ticket, hindi yung ORCR po yung pinapabasa. Yes, ako. Sinanong ko sa kanila doon sa pag kami nagsasamla. Paano yung sinilabig lang? Yes, sir. Kaya ngayon din po, sir, pinoprotektahan namin yung property. Parang mas protektado pa rin yung kasi sir, hindi naman namin alam kung ano yung naging agreement nila. Ang problema nun, naka-interest kayo sa sakyan. Nandiyan ang ebidensya, may susi, may invoice, may para sa bangko. May contract kung ano stipulate sila kung sino yung may hawak ng parking card
sa kanila namin. Question ako, sir. Paano ko, sir, narinis ang isang sasakyan? Di ba, nawala yung ticket, no? Sinabi mo kanina. Paano ko ang ticket napulot ko? Nailabas yung sasakyan mo. May babalik ko ba po yung sasakyan? No sir, kasi yun nga po, kung sino po yung may hawak ng ticket, siya po yung considered na may hawak. Kung dito sa alarm, pinatay niya yung sasakyan, tapos siya nakapag-start. Ano sa tingin mo? Siya may-ari o ikot ko? Siya po pwede naman siya nga ang may-ari. Kaya lang sir, di ba po pwede rin naman siya nga ang may-ari, pinahiram niya sa akin, ako ang nagdala. Pag niya yung ORCR, wala rin ko magkakabulto. Yun na yung pinaka-end na yun ang mapapatunayan ng owner na kanya yung sasakyan. Bawa, ang dala-dala lang yung e-card, pwedeng magreklamo yung part na, oo, pinard ko sa inyo, pero tanungin mo siya, sige, pinard mo, nasa yung form of ownership. Kung halimbawa po ako magde-decide, I will let go. Kaya lang pag dumating po yung nagpabali, haharapin niyo po ba? Wala problema. Wala problema. Babato namin sila sa inyo. Kasi ba pa yung kapal ng mukha nung nagbalik na yun, Tingnan natin kung siya tumama at kayo maging mali. Ay, yun. Hindi kaya namin. The company, meron ding pinoprotektahan. I-release namin yung vehicle sa pulis. Papapirmahan namin sila ng waiver para may release na sa inyo. Ang problema naman sir, itong PCP, ayaw nilang kasi wala daw silang jurisdiction. Immediately we will release it eh. Ang problema lang kasi ngayon, walang pulis na tatanggap. Lagi ko yan sa inyo, na kapag may nag-claim, pulis ang magbabayad eh. Yung kahit sino pong pulis, hindi pirma doon. Ang protection lang naman sa amin. Kaya po ayaw nila pirmahan. Ang nakalagay po ito, kapag kami nag-claim, pulis ang magbabayad. Yung problema, wala kami pwedeng i-present eh. Wala kami may present dyan, may right for order niya. Ayaw na natanggapin niya. Bakit tayo magmamakawa rito? Lalabas at lalabas ang lumanan. Ang masama ron, kapag lumabas sa pumpiyo to, okay na kayo. Okay, sige. Para makauwi na siya, sir. Lagay niyo yung pangalan niyo sa address. Yung friend ko kasi, niram niya yung Toyota Vios ko, 2019, color white. Sunday, August 4, 4 p.m. ng hapon. Nagkasakit daw po yung lola niya, dadali niya sa ospital. So, pinairam ko naman dahil oras lang naman yung pinag-usapan. After ilang oras, nag-text siya sa akin na hindi na daw kaya sa Pampanga na hospital, kaya kailangan nandalin sa Manila. So, pumayag naman ako. Kasi yung sasakyan ko, sir, may GPS. So, nakita ko sa GPS next day, nasa City of Dreams yung sasakyan ko. So, kinabahan na ako. In the next day, pinapunta ko ng driver ko para kunin yung sasakyan at nalaman ng driver ko sa Valley Parking na isang langan niya yung sasakyan. Na-provide ko na may hinihingi nila, even nakatibayan na wala akong alam dun sa nangyari. At saka yung mga documents na katibayan na sa akin yun, pero still hino-hold pa rin nila. Ayaw nilang i-release yung sasakyan. Kung sino daw po nag-valley parking, dapat yun yung magkiklip. Okay, lumapit sa ating complainant regarding sa sasakyan. Yun, i-assist natin sa CUB kung may commotion. Saka na tayo pasok.
Pero ganito lang, witness lang po yung pag-turnover po nung sasakyan nila. Standby na lang sa sasakyan. Nandun naman yung sources sa kanila. Sir, thank you, sir. Sir, thank you. Sir, thank you. Hi, I'm Joanne Dipao and I'm 10 years old. Have you already subscribed to BTAG official YouTube TV? Like me, my parents, and millennials, we watch BTAG videos. Subscribe now. See ya!